Naranasan mo na bang maging bahagi ng isang grupo na umaapaw sa pananabik sa simula? Yung puno ng magagandang ideya, tapos may napakalinaw na misyon kayo, pero sa huli, walang nangyayari? Oo, yung tipong sa unang araw o unang meeting, grabo, lahat ganado. Nag-uunahan pa kayong magbigay ng suggestions, di ba? Nakakaramdam ka ng matinding inspirasyon. Mismo. Isipin mo yung unang araw ninyo. Pwedeng sa isang volunteer project para sa komunidad nyo, sa isang bagong startup, o kaya sa isang ministry dyan sa inyong simbahan. Tapos, lilipas ang ilang linggo. Biglang magkakaroon ng mahahaba at nakakaantok na mga meeting. Hanggang sa unti-unti, parang naglaho na lang na parang bula yung lahat ng energy ninyo. Ayun nga. At madalas nating isipin kapag nangyayari iyan, na baka nawalan lang ng dedikasyon ng mga tao, baka hindi pala sapat ang passion nila. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi iyon ang problema? Wait, totoo yan. Kasi madalas talaga nating pinagkakamalang problema sa ugali o dedikasyon ng tao ang isang bagay na sa totoo lang problema sa sistema. Paano kung ang tunay na sumisira sa misyon ay hindi lang kawalan ng pagnanasa, kundi yung kawalan ng malinaw na struktura o yung tinatawag nating governance? Nakikita kasi natin yung mga kasamahan natin na napapagod, nagiging tahimik sa meetings o tuluyan ng umalis. Ang mabilis na konklusyon agad natin, wala na silang gana. Oo nga, madaling sabihin yun eh. 'Di ba? Pero ang hindi natin madalas nakikita yung napakalabong proseso ng pagdedesisyon na unti-unting sumasakal sa kanila. Gusto nilang umaksyon, kaso hindi nila alam kung kaninong hihingi ng permiso o kung may proseso ba talaga silang dapat sundin. Kaya sa ating masusing pangkalakay gayon, iyan mismo ang hihimayin natin. Titingnan natin ang milang mahahalagang dokumento at pananaliksik tungkol sa governance, leadership at decision-making sa loob ng isang organisasyon. Aalamin natin kung bakit hindi sapat ang magandang intensyon lang. Mahalaga ang usapang ito dahil kahit anong uri ng organisasyon pa ang kinabibilangan mo, ang mga tao ay laging naghahanap ng kalinawan. Kailangan nila ng direksyon, hindi lang puro pangarap. Tama, at ang misyon natin sa usapang ito, bibigyan ka namin ng mga practical na hakbang para maiwasan ang nakakapasong kalituhan sa anumang grupong kinabibilangan mo ngayon. Kasi kapag narinig natin ang salitang governance o istruktura, ang unang pumapasok sa isip natin ay red tape o kaya burokrasya. O kaya yung mga rules na pumapatay sa pagiging malikhain. Mismo, lalo na kung nasa isang creative field ka o kaya sa isang religious na grupo, parang ang bigat pakinggan ng salitang istruktura. Parang kaaway siya ng kalayaan. Pero ang sinasabi ng mga binabasa natin ngayon, ang governance ay hindi kaaway ng misyon. Ito pala mismo ang nagpapanatiling buhay dito. Okay, himain natin ito. Isipin mo na lang na nagpaplano kayo ng isang mahabang road trip. Ang misyon ninyo ay parang isang napakagandang mapa para sa inyong biyahe. Malinaw kung saan ninyo gustong pumunta, di ba? Oo, andun yung excitement eh. Pero kahit gaano pa kadetalyado ang mapa mo, wala itong silbi kung ang sasakyan ninyo na siyang mismong leadership structure ng grupo ninyo ay walang makina o kaya naman sira ang manibela. Mabibigo ang biyahe ninyo hindi dahil mali ang direksyon sa mapa, kundi dahil sirang-sira ang sasakyan nyo. Ang nakakamamangha rito ay kahit sa mga sinaunang teksto natin nakikita ang konseptong yan. Halimbawa, sa Biblia, partikular sa 1 Corinto 14, hindi tinuturo ang kaayusan o yung order bilang kalaban ng espiritu o ng kasiglaan ng mga tao. Oh wow! So hindi sila magkaaway? Hindi talaga. Ang kaayusan ay hindi pumipigil sa pagkilos. Sa katunayan, nagbibigay pa nga ito ng kalinawan at kapayapaan upang malayang makagalaw ang isang grupo. Kung walang kaayusan, ang nangyayari ay nagkakasapawan ng mga tao. At ang paulit-ulit na kalituhan na ito ang nagdudulot ng tinatawag na spiritual fatigue o matinding pagod sa kalooban. Grabe, ramdam na ramdam ko yung spiritual fatigue na yon. Yung tipong pagod na pagod ka pag uwi, pero pag inisip mo kung ano ba talagang natapos mo sa buong maghapon, parang wala naman. Kasi ubos agad ang energy mo sa pag-alam lang kung anong susunod na hakbang, di ba? Totoo yan. At sa pagtalakay natin sa mga materyales na ito, lumalabas na may 4 na taimik na pumapatay sa misyon.
4 na silent killers na dahilan ng fatigue na yan. Unang hito ay ang ambiguity o yung kalituhan. Nangyari ang ambiguity kapag walang nakakaalam kung sino ba talaga ang may pinal na desisyon. Halimbawa, may isang magandang project na na-propose. Gusto ng lahat. Pero dahil walang malinaw na tagapag-alaga ng project, ang nangyayari, nagkakailagan. Yung tipong iniisip ng isa, siguro si ano na ang bahala dyan. Ayun. Tapos iniisip naman ng isa, nako, hindi ko pwedeng galawin yan, baka may masagasaan akong leader. Sa huli, walang gumagalaw. Ang pangalawa naman ay inconsistency o pabago-bagong patakaran. Ito yung isa sa pinaka-nakakabaliw na sitwasyon. Kumbaga, naglalaro kayo ng isang board game, tapos kada ikot ng dice, biglang iniiba ng kalaban mo ang rules. Nakaka-frustrate yun. Hindi na pwede yan ngayon. Iba na ang focus natin. Mismo, ngayong buwan, ito ang priority natin. Tapos, sa susunod na buwan, iba na naman. Tapos, walang malinaw na paliwanag kung bakit nag-shift ang direksyon. Siyempre, pagkaraan ng ilang buwan na ganito, mapapagod na lang ang mga tao na sumali, di ba? Unti-unti nitong sinisira ang tiwala ng mga miyembro sa mismong proseso. Ang pangatlong killer naman natin ay over-centralization. Ano naman nangyari dyan? Dito, ang lahat ng desisyon, maliit man o malaki, ay kailangan dumaan sa isang tao o isang maliit na komite. Kahit ang pagbili lang ng simpleng supplies o pagpili ng kulay ng poster, kailangan pa ng approval ng pinakamataas na leader. Kaya nagiging bottleneck yung taong yun. Tama, madalas ginagawa ito ng mga leader dahil sa takot na magkamali ang mga tao sa ibaba, pero ang kapalit naman nito ay sobrang bagal na pag-usad ng misyon. At kapag masyadong mabagal, syempre nawawalan ng momentum. Nakakamatay ng passion yung kailangan mong maghintay ng 3 linggo para lang sa isang simpleng yes o no. Tapos ang pang-apat na silent killer ay ang lack of accountability o kapag walang sumusuri kung naging efektibo ba ang mga ginawa ninyo. Minsan makikita mo ang isang grupo na sobrang busy. Ang daming events, ang daming programs. Pero walang nagtatanong, teka, lumalapit ba tayo sa tunay nating misyon dahil dito? Pwede kayong gumastos ng malaki at maubos ang oras ninyo nang wala naman palang tunay na impact? Parang nagbubuhos lang kayo ng tubig sa isang balde na butas. Dahil dito, napakahalagang maintindihan ng konseptong tinalakay rin sa mga tekstong ito na ang isang matibay na organisasyon o komunidad ay parang isang katawan, isang body at hindi lang basta isang kumpol ng mga tao o crowd. Pambihira. May malaking pagkakaiba ba yun? Oo naman. Tingnan mo ang pagkakaiba. Ang isang kumpol ng tao sa kalye ay pwedeng maghiwa-hiwalay ng direksyon nang walang pakialam sa isa't isa. Walang epekto sa iyo kung biglang kumaliwa ang katabi mo. Pero ang isang katawan, ang kamay ay hindi pwedeng gumalaw at gumawa ng sarili nitong misyon nang hindi nakikipag-ugnayan sa mata o kaya sa paa. Kasi may underlying structure at nervous system na nagko-coordinate sa kanila. Eksakto. Kung walang maayos na governance, hindi magkakaroon ng koordinasyon at mamabaldado ang grupo. Okay. Kung ibabalik natin sa analogy na ang istruktura ay ang ating sasakyan o ang skeletal system ng isang katawan, sino naman ang nagmamaneho? Dito pumapasok ang papel ng mga lider. At marami sa atin ang nag-iisip na ang pagiging leader ay simpleng pamamahagi lang ng gawain na siya lang ang taga-utos kung sino ang gagawa nito at niyan. Pero may napakagandang punto na lumabas sa pag-aaral natin. Ang pamumuno daw ay isang interpretive authority. Sila yung tagasalin o tagapagbigay kahulugan. Wait, paano ba ito nag-iiba sa nakasanayan nating pagtingin sa mga leader? Ang isang malusog na liderato ay hindi lang tungkol sa pagmamanage ng logistics. Ang tunay na liderato ay nagbibigay ng kahulugan sa mga nangyayari. Hindi sila nag-iimbento ng misyon, kundi isinasalin nila ang malawak na misyon upang umangkop sa kasalukuyang sitwasyon na hinaharap ng grupo. May example ba tayo mula sa source natin para mas malinaw? May ibinigay na napakagandang halimbawa rito mula sa kwento ni Nehemias sa Biblia. Pagdating ni Nehemias sa Jerusalem, nakita niya ang mga sirang pader. Maraming ibang tao roon ang nakakita rin sa mga gumuhong bato. Pero para sa kanila,
Isa lang itong ordinaryong problema sa arkitektura. Ngunit dahil isa siyang leader, ginamit niya ang kanyang interpretive authority. Binigyan niya ng ibang kahulugan yung sitwasyon. Tama. Ipinaliwanag niya sa mga tao na ang sirang pader ay hindi lang tambak ng bato. Ito ay issue ng kanilang dignidad, proteksyon, at espiritual na pagkakakilanlan bilang isang komunidad. At dahil sa pagsasalin na iyon ng kahulugan, nagkaisa at kumilos sa mga tao. Yan ang ginagawa ng magaling na leader. Tinutulungan nila ang grupo na makita ang mas malalim na bakit sa likod ng ano. Dito ito magiging sobrang interesante. Pero teka, may pushback ako dyan ng kaunti. Kung ang leader ang palaging nagbibigay ng interpretasyon at siya ang nagsasabi kung ano ang ibig sabihin ng isang sitwasyon, hindi ba ito mauuwi sa pagiging diktator? Magandang punto yan. Di ba? Kasi paano hindi masasakal ng leader ang boses ng komunidad kung palaging nasa kanya ang huling salita kung paano titingnan ng isang problema? Paano kung malayo na pala yung interpretasyon niya sa nararamdaman ng mga tao sa baba? Nagdanala ito sa isang mahalagang tanong at madalas nga diyan nadudulas ang maraming leader. Ang susi upang hindi ito mauwi sa pagkontrol o diktadurya ay ang pag-unawa ng tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa pagkontrol o domination, kundi sa pag-alaga o stewardship. So hindi siya nag-iimbento lang mag-isa. Hindi talaga. Kapag sinabi nating ang leader ay translator, hindi ibig sabihin na nakakulong lang siya sa kwarto niya at nag-iisip ng sarili niyang kahulugan. Ang isang magaling na tagasalin ay kailangang unang-unang marunong makinig ng malalim sa mga tao sa paligid niya. Nararamdaman niya ang pulso ng grupo. Tapos, sa kanya ito itatagpi sa orihinal na misyon ng grupo. Ayon, ginagamit niya ang kanyang otoridad hindi para ipilit ang personal niyang gusto, kundi para protektahan ang layunin ng grupo laban sa kalituhan. Kumbaga, sinasala niya ang mga ingay at ang libo-libong magagandang ideya na baka maging distraction pa nga para manatiling nakatutok ang komunidad sa tunay nilang layunin. So, hindi siya diktador na nagsasabing, ito ang gagawin natin dahil sinabi ko. Siya yung nagsasabing, narinig ko kayo, nakita ko ang sitwasyon natin, at kung babalikan natin ang tunay na misyon natin, ito ang pinakaakmang hakbang para sa atin. Mismo. At doon na tayo dadaloy sa mismong mechanics ng pag-aaksyon. Paano ba talaga aktwal na ginagawa ang mga desisyon? Tinalakay rito ang 4 na modelo ng pagdedesisyon na ginagamit sa iba't ibang organisasyon. At mahalagan mapag-uusapan natin ito kasi parang mga gamit ito sa toolbox. Kapag pako ang problema mo, edi martilyo ang kailangan mo. Pero kapag nagpipintura ka ng pader at martilyo ang ginamit mo, asahan mo nang masisira ang pader. Ganon din sa mga modelo ng decision making. So, ano yung una? Simulan natin sa unang modelo, ang hierarchical o hierarkiya. Sa modelong ito, napakalinaw kung sino ang nasa itaas. Kapag nagsalita ang nasa taas, bababa ang desisyon hanggang sa pinakamababang miyembro at susundin ito ng walang maraming tanong. Mabilis to, di ba? Napakabilis. Walang debate, walang mahabang konsultasyon. Sa makatuwid, napakabisa nito sa panahon ng matinding krisis. Ngunit, paano naman ito pumapalpak? Kapag ginamit mo ito sa normal na sitwasyon, lumilikha ito ng malaking distansya. Nawawalan sila ng connection dun sa nasa baba. Tama, ang mga leader sa taas ay naglalabas ng patakaran na hindi makatotohanan o hindi practical sa ground level. Susunod naman ay ang kabaliktaran niyan, ang collaborative approach. Dito, pantay-pantay ang lahat, pinapahalagahan ang boses ng bawat isa, maraming brainstorming sessions, at walang desisyon hanggat hindi naririnig ang bawat panig. Napakaganda nito sa pandinig dahil nararamdaman ng lahat na mahalaga sila, di ba? Oo, pero may malaking patibong dito eh. Sa totoong buhay, madalas itong nauuwi sa endless consultation. Bakit? Kasi sa tingin ko, sa loob-loob ng mga tao, natatakot silang gumawa ng pinal na desisyon dahil ayaw nilang sila ang masisi kapag pumalpak ang plano. Kaya para maiwasan ang pananagutan, magsischedule na naman sila ng panibagong meeting. Puro suggestion, walang execution.
Isang napakatumpak maobserbasyon. Ang paghingi ng konsensus minsan ay nagiging paraan lang ng pag-iwas sa responsibilidad. At dito magandang tignan ng isang makasaysayang halimbawa mula sa Jerusalem Council na nakasulat sa Gawa 15. Anong nangyari doon? Naharap sila noon sa isang issue na nagbabanta na hatiin ang buong komunidad. Ginamit nila ang collaborative na proseso, pero may limitasyon. Nakinig sila sa karanasan ni Pedro, Pablo at Bernabe at tinignan ng mga kasulatan. Nag-usap sila ng masinsinan. Pero hindi sila tumambay lang sa pag-uusap. Yun nga ang pinakamahalaga, hindi sila nananatili sa yugto ng diskusyon. Gumawa sila ng isang pinal at malinaw na desisyon pagkatapos. Ang aral doon, ang shared wisdom ay kinakailangan, pero dapat din itong may shared limits. Dapat alam ng grupo kung kailan tatapusin ang pag-uusap at kailan magsisimulang kumilos. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Yung pangatlong modelo pala sa toolbox ay team-based. Ito yung binibigyan ng kalayahan ang bawat maliit na unit o department na gumawa ng sarili nilang desisyon based sa kung ano ang kailangan nila agad-agad. Napakabilis nito at adaptable. Hindi na kailangang magpaalam pa sa engineering team. Pero ang mekanismo ng pagpalpak naman dito ay ang pag-usbong ng tinatawag na silos. Yung magkakanya-kanya na sila. Mismo, dahil sobrang focus nila sa sarili nilang trabaho, nakakalimutan na nila ang mas malaking organisasyon. Para silang iba't ibang kumpanya na nangungupahan lang sa iisang gusali, pero hindi na pala sila konektado sa isang misyon. Nakakatakot din yan. Ano naman yung pang-apat? At narito ang ika-4 na modelo at marahil ito ang pinakakawili-wili lalo na sa mga religious o highly values-driven na mga grupo, ang discernment-driven model. Pamilyar yata ako dyan. Sa sistemang ito, hindi lang sila nagdedepende sa data o opinyon. Napakatyaga nilang naghihintay ng gabay, nagdarasal, at sinusuri ang lahat ng aspeto bago gumalaw. Ang layunin ay maiwasan ng padalus-dalus na aksyon. Maganda ang intensyon, subalit may isang nakatagong panganib dito na tinatawag na sanctified paralysis. Wait, sanctified paralysis? Grabe, iyan ang konsepto na tumatak sa akin ng malalim. Kapag isinalin mo, parang banal na pagkaparalisa. Nakita ko to ng madalas sa mga volunteer at church groups Paano nangyayari doon? Na gumawa ng mahirap, ngunit tamang desisyon, sasabilin ng leader, ipanalangin muna natin ng mabuti. Tapos lilipas ang isang buwan, ipag-pray pa rin natin. Ginagamit ang spiritualidad bilang palusot para takasan ng komprontasyon. Ganun na nga. Ito ay isang uri ng psychological safety net para sa mga natatakot gumawa ng mahirap na desisyon. Kapag ibinalot mo sa mga relihiyosong salita ang pag-atubili mo, sino naman ang kukontra sa iyo, 'di ba? Totoo, kasi tunog banal . Pero ang totoo, tinatakasan lang nila ang conflict. Kailangan tandaan ng anumang grupo na minsan malinaw na kung ano ang tamang direksyon. At sa mga pagkakataong malinaw na ang dapat gawin, ang pagpapaantala ng pagsunod ay isa ring uri ng pagsuway. Nawawala ng tiwala ang mga miyembro kapag nakikita nilang ginagamit ang mga banal na salita para pagtakpan ang kahinaan sa pagdedesisyon. Tatanungin ko nga sana yung nakikinig sa atin ngayon, Anong tumatak sa'yo? Aling modelo ang pamilyar na pamilyar sa grupong kinabibilangan mo ngayon? Baka hierarchical kayo, kaya mabilis ang trabaho pero cold at malayo ang management sa inyo. O baka collaborative kayo pero puro meeting na lang kayo linggo-linggo. O baka na-stuck na rin kayo sa sanctified paralysis na yan. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang maling modelo na ipinilit sa maling sitwasyon ang sanhi kung bakit nai-stuck ang mga tao. Ang karunungan ay ang pag-alam kung kailan maghihintay at kung kailan aaksyon. Kaya ngayong nakita na natin ang mga bitag, yung mga pitfalls, hindi naman natin pwedeng iwan ng usapan ng walang solusyon. Bibigyan natin ng bawat isa sa inyo ng isang napaka-practical na diagnostic tool para masuri at maayos ninyo ang sistema sa inyong grupo. Ito yung pagguhit ng tinatawag nilang Missions Decision Flow. Ito ay isang gawain na pwede ninyong simulan agad. Kumuha ka ng isang blankong piraso ng papel. Iguhit mo ng pa-flowchart kung paano ba talaga gumagalaw ang isang bagong ideya sa inyong grupo.
mula sa pagkakabuo nito bilang panukala hanggang sa araw na inimplement na ito. Parang step by step talaga. Oo. Pero wag mong iguhit kung ano ang dapat mangyari. Iguhit mo kung ano ang totoong nangyayari. Sino ang unang kinakausap? Kanino humihingi ng budget? Ilang meeting ang kinailangan? Dito pa lang, lilitaw na ang mga nakatagong sakit ng inyong istruktura. Makikita mo kung bakit maraming nafa-frustrate dahil baka may 7 tao pa lang kailangang pumirma bago makabili ng isang pirasong kagamitan. Totoong-totoo ito. At alam mo kung ano ang pinakamasakit na realidad na madalas lumabas kapag ginuhit mo na yan sa papel? Makikita mo na may isang miyembro o komite na binigyan ng napakabigat na responsibilidad na tapusin ang isang proyekto. Pero binigyan naman sila ng zero authority para gumawa ng desisyon. Nakakapagod yun. Ito yung tinatawag nilang responsibility without genuine authority. Naranasan ko na to. Inatasan kang pamunuan ng event, ibinigay mo ang lahat ng oras at pagod mo para i-organize ang mga tao, pero bago ka makapag-book ng venue o makapagpalit ng menu, kailangan mo pang i-text sa tawagan ng mga taong wala namang doon sa mismong groundwork. Isa itong siguradong recipe para sa mabilisang burnout. Feeling mo, isa ka lang utusan na may fancy na title. Upang higit pa nating maunawaan kung gaano kasama ang epekto niyan, may ikumpara sa ating material ang dalawang organisasyon. Ang unang grupo ay puno ng pananabik sa simula. Ngunit dahil wala silang nakasulat na proseso, ang mga ideya ay nagiging parang bolang ipinapasa-pasa nang walang katiyakan kung sino ang magsushoot. Bale nagtuturuan na lang sila. Oo, kaya ang mga volunteers ay nauwi sa matinding pagod at pangkadismaya dahil paulit-ulit na lang silang nanguhula kung kaninong panuntunan ang susundin. Wala silang natapos na makabuluhang bagay. Ibang-iba naman yung nangyari dun sa pangalawang grupo. Ayon dito, umupo sila at gumawa ng isang napakalinaw na 7 hakbang na proseso. Inilatag nila ito sa lahat ng miyembro. Una, proposal ng ideya. Pangalawa, initial screening para malaman kung kaya bang gawin. Tapos pangatlo, dadaan ito sa isang theological review o big picture review. Dito titingnan ng mga nakatatandang leader o elders kung nakahanay ba ito sa values nila. Tapos, pang-apat, budget review sa mga taong hawak ang pananalapi. Pang-5, final approval. Pang-6, implementation na sa field. At ang pinakahuli, post-initiative evaluation, kung saan babalikan nila kung nagtagumpay ba o hindi ang proyekto. Nakikinig pa lang ako sa 7 hakbang na ito. Feeling ko na-relax na ang isip ko. Ang linaw, walang hulaan. Kaya naman iginigiit ng ating mga pinag-aaralan na ang kalinawan ay isang anyo ng pagmamahal. Clarity is a form of love. Ang ganda niyan. Clarity is a form of love. Isang napakalalim na pahayag, di ba? Minamahal mo ang mga katrabaho at mga volunteer mo kapag inaalis mo sa kanilang mga balikat ang nakaka-stress na bigat ng paghuhula. Sa modelong may malinaw na hakbang, naiintindihan ng lahat ang kanilang lugar at limitasyon. Ang mga elders ay nakatutok sa pagbabantay ng direksyon at values ng grupo. Hindi sila nangihimasok sa maliliit na detalye ng operasyon. Tapos, yung mga staff naman ang titingin kung makatuto naman at pasok ba sa budget ang proyekto. Habang ang mission teams ay malayang gumalaw at magbigay ng rekomendasyon mula sa mismong karanasan nila sa baba. Walang nagsasapawan. Walang nag-aagawan sa manibela. Kaya kapag napag-uusapan natin ang lahat ng ito ng mas malalim, mas lalo kong nare-realize na mali pala talaga ang hinala ng marami sa atin. Ang maayos na istruktura at governance ay hindi nagpapatay sa pananabik o passion ng mga miyembro. Ito pala ang mismong pumuprotekta at nagpapanatiling buhay dito. Tama. Ang isang leader ay nandoon para bigyan ng tamang interpretasyon ang realidad ninyo. Ang governance ang nagtatanggol sa misyon laban sa kalituhan. At ang pagdedesisyon ang nagpapausad dito. Hindi talaga natin pwedeng ihiwalay ang magagandang intensyon sa isang maayos na sistema. Babalikan ko yung analogy kanina ng katawan. Ang isang katawan ay biniyayaan ng isang matibay na skeletal system, ang ating mga buto. Hindi ito nakikita mula sa labas at madalas ay hindi natin pinapansin. Ngunit kung wala ang mga butong yon para sumalo ng bigat, babagsak ang buong katawan.
Ganyan din sa anumang proyekto. Kailangan mo ng matitibay na buto ng malinaw na pamamahala upang mabuhat ng inyong grupo ang anumang dambuhalang misyon na nasa harap ninyo nang hindi kayo nadudurog sa pressure. Kaya sa iyo na nakikinig sa usapang ito, isa man itong simbahan, isang negosyo, o isang proyekto sa komunidad, kailangan mong itanong sa iyong sarili. Tinutulungan ba ng inyong istruktura ang inyong misyon o tahimik nitong sinasakal ang inyong mga miyembro? Sana ay nabigyan ka namin ng bagong pananaw at praktikal na solusyon ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa masusing pagtalakay na ito. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay, gusto kong mag-iwan ng isang malalim na kaisipan para pag-isipan mo. Isipin mo ito. Paano kung ang madalas ninyong pag-aawayan o ang matinding pagod na nararamdaman mo sa iyong organisasyon ngayon ay hindi talaga issue sa ugali ng mga tao? Paano kung ito'y multo lang ng isang malabrong sistema? Isang nawawalang linya ng komunikasyon na kung iguguhit mo lang sa papel ngayon ay maaaring tuluyang magpabago sa inyong kultura bukas. Hanggang sa susunod na pagsusuri.